Si BP Sara. Eto na. Asa na yung mga Duterte Balahura supporters? VP Duterte calls out alleged buying of signature for People's Initiative. Uy, grabe. May ganun palang drama. May ganun palang sinasabi si VP Sara. Nabasa ko to kahapon actually. At pinilit ko intindihin. Kaso alam niyo ang problema. Sa statement ni VP Sara. Buti pa sa Chacha, nakapagsalita siya sa West Philippine Sea. Hanggang ngayon, wala pa rin. Ay nako, VP, magsalita ka na kasi tungkol sa West Philippine Sea. Para saan ka ba? Diba? Pag ba West Philippine Sea, mahalin pa rin natin ang Pilipinas. Ito sabi, mga kababayan, ang isinasagawang pera kapalit ng pirma para sa People's Initiative ay patuloy na nangyayari araw-araw sa siyudad ng Davao at iba pang bahagi ng bansa. Okay. Isa itong refleksyon ng pagkahilig ng mga politiko na bumili ng boto tuwing eleksyon. Hindi pa naman po eleksyon ito. This is not an election. This is a signature campaign, oo. Pero hindi ito eleksyon. Next year pa ang eleksyon, sa 2025. But anyway, which begs the question, kasi politiko, sinabi niyang politiko eh. So, coming from a political family, what does that mean? Kasi pamilya kayo ng politiko eh. So, is it really a practice ng lahat ng ano? Practice ba to ng lahat ng mga politiko? Tabo. So, pag sinabi ba na politiko, ibig sabihin dapat kasama rin sila. 'Di ba? Ganun lang mga simple 'yun eh. Dapat kasama rin sila. Kasi politiko eh. Alam naman exempted sila doon. Hindi pwedeng hindi. Pag sinabi natin politiko, lahat, hindi pwedeng exempted. Sabi pa niya, ito ay pagsamantala sa kahirapan ng ating mga mamamayan at kawalan ng respeto sa kanilang karapatan na magdesisyon ng malaya, walang takot o impluwensya gamit ang salapi. Okay? Okay, Bisaya. Di ko naintindihan yan. Sorry. So, yun mga kotsero. Pero bago tayo pumunta dyan, as usual, mag-shoutout tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Ayan. So, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po ay magpadala sa Pilipinas ng inyong mga remittances gamit po ang Sendwave. At kung kayo po ay kagamit nito, i-download na lang yung app, gawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko, at iba't ibang mga pawn shops. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jared, ayan sa Sendwave, sa inyong unang padala ay makakuha pa yung nakaladagan $20 free credit. Dagdag din yan sa inyo ipapadala, mga kotsero. Kaya yun, ayan, gamitin na po si Sendwave sa inyo pong mga remittance needs. Okay. Okay. Ayan, may nag-translate si Jemima Alforque. Salamat, Jemima Alforque. Ayan. Isa daw ito sa pagbalahura ng dignidad ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Yun pala ibig sabihin. Okay, sige. Salamat. Tapos, so pambabalahura daw ito sa dignidad ng mga mamamayang Pilipino. Okay. Sinasalamin din ito ang kawalan ng pakialam ng mga politiko sa tunay na kalagayan ng mga ordinaryong Pilipino. VP, kung sino man ang sumusulat ng ng mga press release mo, sana, kasi the same question applies. Does this include you? So, ibig sabihin, pag sinabing sinasalamin din ito ang kawalan ng pakialam ng mga politiko sa tunay na kalagayan ng mga ordinaryong Pilipino, does that include you and your family? Para sa mga Pilipino, alalahanin din natin na maaaring ang sukli sa suhol kapalit ng pirma sa People's Initiative ay may seryosong konsekwensya sa ating buhay, kalayaan at kinabukasan. Agree ako dito. So, agree naman ako dito sa parte na to. Tama yan. Kapag pumirma ka dyan sa People's Initiative at yung People's Initiative mali,
Tulad ng etong nangyayari ngayon. Actually, mali yung nangyayari dito sa People's Initiative. Pero nakakalito kasi itong statement ni VP Sara eh. Is she anti-charter change or etong People's Initiative lang? Diba? We don't know. Kasi tulad nito, pinagsama niya sa isang sa isang paragraph eh. Ang patuloy na pagsulong sa People's Initiative at charter change. So pareho. Hindi lang People's Initiative. Alam niyo mga kochero, ako disagree ako dun sa parte ng People's Initiative. Bakit? Kasi ang papalitan nila is not Article 12, it's Article 17, which is the process of how you amend or revise the Constitution. Mali yun. Ba't yun ang babaguhin mo? Ang baguhin nyo yung economic provisions ng Constitution. Article 11, Article 12, Article 16. Nandoon yung mga economic provisions. Bakit nyo babaguhin? Bakit ang aamyendahan nyo o i-revise nyo yung parte kung saan pinoprotektahan ng konstitusyon ang kanyang sarili? Di ba? So, ako against ako dun sa People's Initiative. But yung economic charter change, go ako doon, 100%. Let's do this. Ganun. Kaso nga lang, mukhang pareho na niyang kinokontra. Pareho na. Sa kabila ng laganap na kahirapan at kawalan ng katiyakan sa ating kapayapaan at kaayusan, ay masakit na palatandaan sa kabiguang matukoy ang tunay na mga problema ng mga Pilipino at solusyonan ang mga ito. Ha? Sorry. Wait. Okay. Ang patuloy na pagsulong sa People's Initiative Charter change sa kabila ng laganap na kahirapan at kawalan ng katiyakan sa ating kapayapaan at kaayusan, period dapat dun eh. Period. Ang haba kasi sentence na yan eh. Ay masakit na palatandaan sa kabiguang matukoy ang tunay na mga problema ng mga Pilipino at solusyonan. Okay. Simple lang naman ang problema ng mga Pilipino. Ako, alam niyo mga kotsero, simple lang naman yan. Ang problema lang naman ng Pilipino, hanap buhay eh. Yun lang naman yan eh. Ang kailangan lang ng Pilipino, hanap buhay. At yung hanap buhay na yon dapat sapat para mabuhay. Yung kinikita, yung sahod, sapat para buhayin yung sarili niyang pamilya. Sapat para mamuhay ng may dignidad at maayos. Yun lang naman ang simple lang naman ang pangarap ng mga Pilipino. Hindi naman pangarap, although syempre maraming Pilipino ang gustong yumaman, kaya nga nag-i-edit si PCSO. Pero, ang ordinaryong tao tulad natin, mga slap soil, ang gusto lang natin, meron tayong maayos na trabaho kung saan lahat ng ating pangangailangan natutugunan. Ngayon, kung ang ating economic provisions pumipigil sa ating bansa na makagkaroon ng negosyo, pinipigilan ng ating bansa na magkaroon ng oportunidad na makapuhunan sa Pilipinas ang mga malalaking negosyante sa ibang bansa. Sinong talo? Di mga Pilipino. Bakit? Sinong magtatayo ng negosyo? Marami bang Pilipino na kayang magtayo ng kalaban ni Globe? Kalaban ni Smart? Kalaban ni PLDT? Kalaban ni Dito? Di ba kokonti lang? Sino-sino na naglalaban dyan? Ayala, Pangilinan, Uy. 3 tao. Ang telecoms natin, kapag landline ng usapan, majority PLDT. So parang virtual monopoly.
May kalaban ba si PLDT pagdating sa landline? Wala. Meron ba? Parang nagsara na yata eh. Bakit mataas ang presyo ng kuryente sa Pilipinas? Eh kasi, yung mga namumuhunan sa kuryente, eh sila-sila rin. Kung hindi Ayala, kung hindi, saan ba galing to si ano? What's his name? Yung secretary ng DOE, yung pinanggalingan niyang kumpanya, sino may-ari nun? Si DOE secretary? I forget his name. Aboitis. Tama si Aboitis. Sabine Aboitis. O, halimbawa si Aboitis, may kalaban ba siya sa power? Power generation? Maliban kay Meralco. Hindi pa nga nagge-generate ng power si Meralco eh. Distributor lang siya eh. May iba pa ba tayong distributor ng kuryente? Wala. Si NGCP, meron ba tayong iba pang humahawak ng power grid natin? Wala. Si NGCP lang. O di, karamihan ng negosyo sa Pilipinas is a virtual monopoly. Walang kalaban eh. Sino ang yumayaman? O di sila-sila lang din. Alam niyo ba pag merong isang Facebook page si Bilyonaryo. Every day mga kotsero. Winners and losers meron sila. Laging 6 lang ang nandun. Laging 6 lang. Ang winners and losers sa daily. Familiar na nga eh. Aboitis, Ang, Si, Gokong Wei. Hindi, wala pa nga si Gokong Wei. Tawag ito? Ayala. Tapos mayroon pang isa. I forget his name. May-ari ng Soler. May-ari ng Soler. Ayun. Villar, kasama din doon. Losers and winners. Ibig sabihin, sa araw na yon, natalo sila ng ilang bilyon. Razon, ayan si Razon. Sa araw na yon, nanalo sila ng ilang bilyon. Ay, talaga. Buti pa sila. Natatalo ng bilyon. Tayong Pilipino, pag natalo tayo ng bilyon, wala. Kayo ba, natatalo na ba kayo ng bilyon? Ako, hindi pa. Someday sana, magkaroon ng ganun. But anyway, simple lang naman dapat. Simplihan lang natin. Yun lang naman ang problema ng Pilipino. Magkaroon ng desenteng hanap buhay. Yun lang. Tapos yung iba doon, kabit-kabit na. Power generation, public transport, etc. etc. Nakasabit na yun doon lahat. So, personally, I think si charter change can help. In my opinion. Kaya, alam nyo ngayon, mas lalo kung dati si China lang ang problema ko kay Bibi Sara. Ngayon, pati ito, problema ko na rin kay Bibi Sara. Ang hirap niya sakyan ngayon, totoo lang. Ang hirap niya sakyan ngayon. Ito pa. Bilang isang Mindanaoan, nababahala ako sa travel advisory na kamakailan ay inilabas ng pamahalaan ng Canada laban sa pagbiyahe sa ilang bahagi ng Pilipinas dahilan umano ng mga insidente ng krimen, terorismo, armadong sagupaan at kidnapping. Ang mas higit na nakakabahala ay ang pangamba na maaaring hudyat lamang ito ng parating na maseryosong mga problema sa seguridad at kaayusan sa ating mga komunidad. Sana ay unahin nating pag-usapan ang kapakanan ng mga Pilipino kaysa ang pagpapapasok sa mga dayuhan sa ating bansa. Unahin muna natin ang Pilipinas. Ay, agree ako dyan sa'yo, Senator. VP, unahin natin ang Pilipinas. Agree ako dyan. Unahin natin Pilipinas. Unahin natin yan. Kaya buksan na natin ang Constitution. Kasi nalampasan na tayo ni Vietnam. Diba? Parang ang pangit. Nalampasan ka na ni Vietnam. Bakit? Simple lang. Mas maraming negosyo sa kanila.
Kasi hindi ko alam kung bakit may ano, kung bakit naipasok bigla yung sa Canada. Pero alam nyo mga kotsero, may nag-send nga sa akin ng screenshot eh. Si James yata ito nag-send ng screenshot na to eh. Pakita ko lang sa inyo. Kasi meron kaming JC ng mga mods, mga moderator dito. Nag-send siya sa akin ng picture nung advisory sa Canada. Tapos nakalista yung anong mga lugar sa Mindanao yung mga may travel ano advisory. So, nakasulat. Ito, ayan. Makikita niyo, ayan, di ba? Sulu Archipelago, Western and Central Mindanao, avoid all travel. Bangsamoro, Barm, Northern Mindanao, Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Socsargen, Zamboanga Peninsula. Eastern Mindanao, lahat kasama. O ito, hindi pala lahat. Eastern Mindanao, Caraga, Davao. O nakalista dito Davao. Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur. Naka-highlight excluding Davao City. Ayan, Ano makita niyo? Ay, nawala. Ilaw. Oh. Kita niyo ba? Una, ayan. Ayan, excluding Davao City. Hindi pala kasama ang Davao City. Doon sa travel advisory. Ay, lakihan natin. Di ba? So ngayon, kinontra ni VP Sara yung charter change. Sabi pa niya, ingatan po natin ang ating saligang batas. Mga kotsero, akin lang dito. Bakit ba ini-insist natin yung saligang batas na hindi na umuubra? Na lalong naghihirap ang mga ilang taon na nating constitution niya, 1980, since 1987, yan na yung constitution natin. At yung constitution na yan was virtually unchanged up until 1973, up until 1981. Tapos nagkaroon lang ng protectionist provision yan nitong 1987. Mga kotsero, it's about time na palitan na natin yan. And I've always advocated for charter change. So kung gusto nyong malaman ang posisyon ko dyan sa charter change na yan, panoorin niyo yung mga videos ko na tinapi ko tong charter change. Maski yung sa last year. Kailangan na talaga yan. Nagpakita na ako ng mga numero dyan. Nagpakita na ako ng mga statistics at everything else. Kailangan na natin talaga yan gawin. Pero, na ano lang ako, medyo nagulat lang ako nung sinabi na ni VP Sara. Ito, sa parte na to. Patuloy daw nangyayari yung People's Initiative araw-araw sa siyudad ng Davao at iba pang bahagi ng bansa. At reflection daw ito ng politiko na namimili ng boto tuwing election, sabi. And again, mga kotsero, wala namang problema kung totoo. Ang problema lang kasi dito, dinadaan tayo sa emotional parang agree because appeal to emotions. Yun ang ibig sabihin. Umaapela sa emosyon natin. And of course, mayroong mga nagsasabi na, oo, totoo yan kasi binayaran ako ng 100 pesos. Totoo yan kasi binigay yung tupad ko nung pumirma lang ako, ganto, ganyan. Pero nasaan yung ebidensya? Di ba?
Naalala ko si Senator Amy nung in-interview last time, di ba? Nung huli natin siya tinopic. Sabi niya, nung tinanong siya ni Carmina, sabi ni Carmina, regarding this alleged, tawag dito, signature buying, ganyan. Tapos sabi ni Senator Amy, alleged? It's not alleged. It's a fact. Tapos tinanong siya ni Carmina, yun nga, nasaan ba? Na ebidensya. It's in my phone. And it's in everyone's phone. Sorry na. Alam ko may mga loyalista tayong viewers dito, pero ano hong pakialam namin sa telepono nyo? Di ba? Wala ko kaming pakialam sa telepono nyo. Total naman nun, nag-expose na kayo, sana inilabas nyo na lahat ng detalye. Pero sige, sabi ng iba, intayin daw sa Senate hearing. O, di intayin na sa Senate hearing. Sana ilabas sa Senate hearing. Sana. Pero yun nga, nasa yung ebidensya nito, VP. Kasi, alam nyo, ito yung strategy ng previous administration eh. Ito yung strategy ng previous administration. Pagdating sa pagkalat ng propaganda, it's always emotional. Diba? Pansinin nyo. Kapag meron silang gustong isulong na propaganda, laging emotional. Hindi, tinutuloy lang nila. Bakit? Siguro, yun nag-work dati. Diba? Kung mahal mo ang Pilipinas, iboto mo si Duterte. Tapos lahat tayo na-sway dun sa wit ni Digong sa mga debate, etc. Kasi hindi siya normal na politiko. Diba? He's not a normal politician. Ano tayo nakuha tayo sa charms. Diba? Tapos gulat tayo nung actual na nakaupo na. Diba? Anyway, but that's the past. Nandito na tayo sa present. Pag-usapan natin yung present. Ayan, sabi ni Daddy Litan, totoo po, namimili talaga ng mga politiko. Sino ba hindi nakakaalam? Mangmang. Ang di alam to yung election, lalo na. Hindi lang naman hindi naman election pinag-uusapan natin dito, Daday eh. Pinag-uusapan natin dito yung People's Initiative na binibili daw. Wala saan yung ebidensya nun? Namili daw sila sa San Juan? O nasaan yung ebidensya niyan? Sinong nagtulak? Sinong nagbayad? 'Di ba? Sino nagbayad? We don't know. Laging lahat ganun. Laging sasabi, sa ganito may nangyari, sa ganito may nangyari, sa ganitong lugar may nangyari, sa Davao may nangyayari. O sino nag-umpisa? Ang sinasabi ni Pulong before is si Migs Nograles. Siya daw ang susulong. Asan po yung ebidensya na si Migs Nograles? Sana po ganun. Kasi mas makukumbinsin nyo kami pag ganun eh. Oo, mas makukumbinsin nyo kami pag nakikita namin. Total naman, abogado si VP Sara. So alam niya ang value ng evidence. So, di ba? Sana nagpakita ng ebidensya. Para nakakakumbinsi. Pero kung ganito lang, emotional appeal, appealing to na maawa ka sa ganito, maawa sa bansa, maawa sa ganyan. Alam naman namin na nakakaawa ang Pilipinas. Alam na namin yan. Araw-araw namin naranasan yan eh. Diba? Kaming mga hampas lupa, naaawa kami sa mga sarili namin eh. Alam namin ang feeling ng nakakaawa. Kasi kaming sarili namin, kinakaawaan namin mga sarili namin. Kayo, alam nyo bang nakakaawa kami? Diba? Kaming mga hindi protektado ng mga security guard. Alam nyo ba yung feeling na hindi protektado ng mga security guard? Alam nyo ba yung feeling na hindi lumaki sa gated subdivisions? Alam nyo ba yung feeling na nagko-commute papunta ng jeep, papunta ng kung saan man,
at natatakot ka na hindi ka ma-hold up, na hindi ka madukutan. Alam niyo ho ba yung feeling na nadudukutan? Di ba? Huwag niyo na ho kaming daanin sa paawa. Kasi maski kami, naawa kami sa sarili namin. Kaya nga gusto namin kumayod Gusto namin maging maayos ang buhay. Kaya kami naghahabol sa charter change. Naiintindihan niyo ba yun? Kasi sa amin malinaw ho yun. Baka sa mga politiko hindi. Pero sa amin malinaw yun. Although, si Congressman Tulfo nagsalita. Sabi niya, wala rin pinipilit. Wala rin daw pera galing sa House of Representatives. Yun ang sinasabi niya. Sabi niya yun. Hindi natin alam. Hindi pa natin alam yan. Yung feeling ng maikipag-agawan ng cellphone sa snatcher. Exactly. Hindi naman nila alam, hindi naman alam yung feeling yan eh. Ako, mga Ochero, one time nadukutan ako ng tuition fee. Tuition fee. Nadukot sa akin. Imagine, papunta ka na ng eskwelahan, magbabayad ka ng tuition mo. Pagkapa mo sa wallet mo, wala na. Alam na ba ng feeling ng mga politiko yun? Siyempre hindi. Hindi naman sila nagko-commute eh. Hindi naman sila nagko-commute. Hindi naman sila naglalakad sa mga madidilim na kanto, na eskinita. Hindi naman sila di ba? Tapos, kung magsalita sila, parang, maawa tayo sa bansa, maawa tayo sa ganito, etc. Hindi nyo nga alam yung feeling na nararamdaman namin eh. O sabihin, taga Davao naman si VP Sara, so alam niya yung feeling ng Duterte ka sa Davao? Really? Alam niya ang feeling ng hampas lupa? Isa kang Duterte sa Davao? Naman. Anyway. So ito, nagsalita naman daw si Tulfo. Sabi niya, wala namang nagagaling na pera sa House of Representatives. Diyan sa People's Initiative na yan. But this is, again, mga Kochero, hindi ko alam kung dapat bang paniwalaan to. Kasi syempre, sino bang aamin? Wala namang aamin. Di ba? Wala namang matinong politiko wala namang politikong korap pala na aamin sa sarili niyang kakorapan. Si Jinggoy nga, nagulat pa na nahatulan siya ng guilty sa direct tsaka indirect bribery. Diba? Oh. Sino bang politiko ang aamin sa kanyang sarili kakorapan? Wala. Pero, ang problema, ang argument nito, there's one thing going for the House of Representatives. Umamin yung grupo na nag-umpisa nung signature campaign. Nabalitaan nyo na ba yun? Umamin na yung grupo na nag-umpisa nung signature campaign. So, mahirap nang ikabit to sa House of Representatives. Although, umamin din naman tong grupo na to na kinausap doon nila si Romualdez. Ito yung grupo. Pro-Chacha Group admits initiating signature drive and talking with Romualdez. January 15. Hindi ko alam kung kung tawag dito. Nabalitaan niyo to. Itong sabi. Yan. The group behind the ad criticizing the 1987 Constitution admitted that it started the drive to collect signatures from Filipino voters to push for charter change via People's Initiative. So sila pala to.
Si Pirma. Si Pirma to, ayan. No? In fact, it is Pirma, People's Initiative for Modernization and Reform Action, that is in the forefront of distributing signature forms all over the country. Sabi ng convener nila na si Noel Oñate sa The Source. He also admitted that he spoke to Speaker Martin Romualdez about the group's signature campaign. See? So paano ngayon yan? So hindi ko ngayon alam kung, di ba? Paano? Kaya nga kailangan natin ng ebidensya. Kasi may nagki-claim na sila yung nagpa-umpisa nito. Si Pirma. Sila yung nagki-claim. Pero ang claim naman ng mga kontra sa PI, sa People's Initiative at Charter Change, mga politiko daw na bumibili ng signatures. So sino ngayon ang nagsasabi ng totoo? Hindi natin alam. Diba? Hindi natin alam. Hindi natin alam. Sino nagsasabi sa kanilang totoo? Si VP Sara ba? O si Pirma? Kasi sila, tinanggap nila eh. Kami daw yun. Kami yun. O, sige. Si Pirma. O, kami yun. Kami yun. Kami nag-umpisa niyan. People's Initiative na yan. O, sino ngayon nagsasabi ng totoo? Diba? Total naman, sinabi na ni VP Sara na tuloy-tuloy daw na nagaganap yun sa Davao. Sana, may napakita na siya na proof. Labas na niya yung proof. Parang sinabi lang din natin kay Senator Amy. Para hindi na nakakalito. Kasi ngayon, at this point, lang siya eh. Magulo. Parang ganun. Di mo alam kung sino nagsasabi ng totoo. Yung mga anti ba sa charter change o yung mga, si Pirma o si House of Representatives. Di mo alam kung sino nagsasabi ng totoo eh. So kung hindi sila naglalabas ng ebidensya, anong goal nila? Hindi natin alam. Pero obviously, malabo ang kwentuhan. Let's see. O bakit, Rene Salazar? Ano masama? Gusto nilang kuhain ng natin eh. Gusto nilang kuhain ng opinion natin lahat, di ba? Protektahan daw, ingatan natin ang saligang batas. O give us proof na merong talagang sumisira sa saligang batas. Pakilabas na lang. Para para patas ang kwentuhan. Makuha nyo talaga ang loob ng mga Pilipino. Kasi hanggat ganyan lang. Hanggat ganyan lang, puro statement, etc. Wala. Statement lang yan. Laway lang yan, kumbaga. Hindi pa nga laway, nag-type lang sa computer. So, yun. Pakita na lang. Labasan na ng ebidensya. Kaysa yung ganito, ihingi ng dito. Aapila sa emosyon. Sasabihin, protektahan ng konstitusyon. Tapos hihingi ng suporta. Tapos pag binigay yung suporta, magmumukha tayong lahat na tanga. Bakit? Naniwala lang tayo sa kuda eh. Drama-drama lang pala. Diba? So, yun. Parang pulburon lang, laway-laway lang. Yung video ng pulburon na yan, sinabi nila na, totoong may video, ganyan-ganyan. Yung pala, wala. Pati si Digong, nilaglag sila. Kawawa. Pati si Digong, nilaglag kayo. Wala kayong nagawa.
takbuhan kayong lahat. Lahat sabay-sabay nag-live. Ay, nako. Nasa konsi naman ng PI. Oo, nasa konsi talaga siya, pero hindi siya pwede pang revise, pang amend lang siya ng Constitution. And ang ginagawa dito ng kung sino man nagsulong nitong pirmahan na to, palitan yung rules, kumbaga. So kung halimbawa, mahilig ka sa sports, yung rules ng mahilig ka sa basketball, halimbawa, palitan natin yung rules ng basketball para manalo yung kabila. Para manalo tayo. Palitan natin yung rules. Kasi hindi fair yung rules para sa atin eh. Palitan natin yung rules para manalo tayo. Ganon. Anyway. Pakita na lang. Total naman, kumbinsido sila eh. Kumbinsido si Senator Amy, kumbinsido si VP Sara. O di kumbinsihin din nila tayo. Labas na lang. Hanggang ngayon, nag-iintay pa rin ako eh. Ano ginagawa ng COMELEC ngayon? Nag-iintay. Pero sabi ng balita, baka raw ma-invalidate yung pirma. Yung pirmahan, baka daw ma-invalidate. Kasi, lalo na pag may nag-file ng petition. So, sayang effort. Saan napunta ang 51 billion ba't binabahan Davao? Si Rene talaga. Well, that's a legitimate question. Di ba? Malaki ba bigayan sa kulto nyo? Sabi ni Neil Gonzalez. Anyway. Sabi ni Aija, nag-checking na COMELEC ng mga pirma. Hindi pa. Pero pwede raw ma-invalidate yan kung may magpe-petition. Yun ang sabi nila. Actually, meron nung isang buong interview dito ng COMELEC. Papakita ko sana, kaso wala, napahaba ako dun sa statement ni VP Sara. So, next time na lang. Next time na lang, guys. Okay. Yes. Lahat ng legislative districts to, Chris Sam. Hindi pwede may exempted. Lahat yan. So, ang tanong kasi niya, kung may isang distrito na hindi nakakuha ng 3%, mawawalan ba ng visa ang PI? Oo. It's a certainty. It's a certainty. Sure yan. Kasi dapat, yung nakasulat sa Constitution lahat ng legislative districts. As in lahat. So, yun. So, ayan mga kotsero. Okay, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa Coach Jarrett YouTube channel. At paki-follow na rin tayo sa ating Facebook page. Coach Jarrett ng pangalan. And I'll see all of you in our next live stream. Bye everyone. See you next time. Bye.